Bago tayo magsimula mga bida, maaari nyo bang i-like ang video na ito para sa tuloy-tuloy na upload natin? Maraming salamat! Sa mga nagdaang kabanata ay natanong ni Yeson sa kanyang sarili kung paano nga ba makakapag-cultivate ang mga ordinaryong tao sa ganitong mga presyo. Tumangala ang mulat na nilalang at sinabi niyang nais niyang bumili ng isang teknik para sa pagpapalakas ng katawan, isang manual tungkol sa mga halimaw, 3 bote ng mid-level na dugo ng halimaw, at 3 bote ng kinuan solution. Inabot ng babae ang itaas na estant at hiniling sa panauhin na maghintay ng kaunti. May isang kahon ng mga pinamili sa mesa. Kasama ang diskwento, ang kabuoang halaga ay umabot sa 785,000. Inilapag ni Zoe ang kanyang mga kamay sa mesa, nagpasya siyang i-round off ang halaga bilang paghingi ng tawad at itinakda ito sa 700,000. Inisip ng estudyante na nakatanggap na siya ng malaking halaga mula sa Shadow Killer, kaya iniabot niya ang isang gintong card na naglalaman ng 1,000,000. Inabot ni Zoe ang sukli sa kanya. Habang hawak ang mulita, naisip ng pangunahing tauhan na imposibleng bigyan siya ng isang prestihiyosong tindahan ng ganitong kagandang alok ng basta-basta lang dahil lang ba sa sinabi niya tungkol sa basura. Papalabas na siya ng tindahan nang mapaisip siya kung ano nga ba ang nakita ng mga taong ito sa isang karaniwang, lukhang lalaki. Habang dumaraan sa mesa, inisip niyang kung wala silang sasabihin, aalis na lang siya ng tahimik. Hinawakan niya ang door handle. Ngunit may tinig mula sa likod. Ang babae ay nagsalita, hiniling na siya'y tumigil. Napahinto ang binata, naramdaman niyang hindi ito isang simpleng bagay. Lumingon siya at nagtanong kung ano ang kailangan nila. Itinuro ni Zoe ang hagdanan. Sinabi niyang nais siyang makilala ng tagapamahala ng personal. Sumikat ang maliwanag na araw sa ibabaw ng gusali. Inanyayahan ng tagapamahala ang panauhin na umupo sa kanyang mahabang dining table. Habang nilalagyan ng tsaa ang tasa, sinabi ni Yuling na tanging mga VIP clients lamang ang maaaring makapunta sa ikalawang palapag. Nagtiklop ng braso ang binata at nagtanong kung bakit bigla silang mag-iimbito ng isang karaniwang mamamayan na walang kaugnayan sa mga pamilyang mararangal. Hawak ang tsarera, ipinaliwanag ng babae na iyon mismo ang dahilan kung bakit niya ito inimbitahan. Tumitig siya ng seryoso. Naisip ng binata na, di tulad ng kanyang kapatid, malamig ang titig ng babaeng ito. Inilapag ni Zoe ang isang tasa ng tsaa sa harap niya. Uminom ng isang lagok ang morena at sinabing nais niyang makipag-usap ng tapat. Inilapag niya ang isang pulang krus sa mesa. Sinabi ng elite warrior na nais niyang magmungkahi sa panauhin. Kumikislap ang krus, na may bulaklak sa gitna. Nagtiklop siya ng braso sa kanyang dibdib. Sinabi ng tagapamahala na nais niyang sumali ang panauhin sa kanilang martial arts hall. Napatingin pataas ang mulat na lalaki sa gulat. Inisip niya ang kanyang kapatid sa kanyang isipan, pati siya'y humihiling din na siya'y sumali sa hall. Napakamot sa batok, inisip ng estudyante na hindi niya talaga kayang tumanggi kapag ganun ang mukha ng kanyang kapatid. Kinuha niya ang tasa at nagsalita. Sinabi niyang may isang bagay lang siyang hindi maintindihan. Tumingin kay Yulang, sinabi ni Yeson na ang Moy ay isang napakalaking lungsod na may hindi matatawarang kapangyarihan, at ang lugar na tulad nito ay hindi kailanman kinulang sa mga talentadong tao. Itinaas niya ang tasa sa kanyang labi. Nakakunot noo, sinabi ng binata na kamakailan lang siya naging isang mandirigma. Tumayo mula sa kanyang upuan ang morena. Sinabi niyang hindi lumaki ang kanilang lungsod dahil lang sa hindi sila nauubusan ng mga talentado. Lumapit siya sa bintana, at paglingon, ipinaliwanag ng elite warrior na ito ay dahil palagi silang naghahanap ng bagong talento. Napalaki ang mga mata ng binata, naisip niyang may katwiran nga ito. Umupo siyang muli at napaisip. Hindi niya inasahan na makakakita siya ng ganoong pananaw mula sa isang batang babae, pero kung tutusin, ito'y inaasahan mula sa isang mandirigma ng isang napakalaking lungsod. Yumuko si Zoe palapit sa kanya at tinanong kung bakit siya nagdududa, gayong ang ganitong pagkakataon ay minsan lang sa isang buhay. Proud na nagdikit ng mga braso sa dibdib ang blonde at sinabi na kahit ang mga elitista mula sa malalaking pamilya ay nagsisikap na umangat sa hierarchy ng Moy, pero ang kanyang ginang ay hindi interesado sa ganoong bagay. Pumikit ang estudyante at inisip na tunay ngang malaking karangalan ito. Ngunit, ang pagsali sa anumang organisasyon ay maaaring maging hadlang sa kanyang kalayaan, at kung matuklasan ang kanyang kakayahan, maaari siyang ipapatay. Napayuko siya.
Inisip ng pangunahing tauhan na mas mabuti pang hindi muna siya makisangkot sa kahit kanino hanggat hindi pa siya tapos sa sarili niyang mga problema. Nakatayo na siya palayo sa mesa nang tanungin siya ni Yulang kung bakit siya nag-aatubili. Nakatiklop din ang braso ng babae sa kanyang dibdib. Tiningnan siya ni Yesen, naisip niyang mahirap talagang tumanggi sa ganoong kakyut na mukha. Inilagay ng morena ang kamay sa kanyang baywang at hiniling na sabihin niya ang totoo. Nakasaradong kamao, sinabi ng binata ang lahat, ang mga usap-usapan tungkol sa nalalapit na pananakop ng Iron Fangs, at kung paano nagkagulo at nagbangayan ang mga malalaking pamilya. Nakapayuko niyang ipinaliwanag na ngayon pa lang siya nagsisimula sa isang maayos at tahimik na buhay. Ngunit nang tumingala siya, sinabi niya na ayaw niyang maging katulad nila, na maglingkod sa ganang uri ng mga tao. Tumingala rin ang tagapamahala at tinanong kung sino ang inaakala ng binata na siya. Pumikit si Yesen at nagtanong kung siya ba'y iba. Humarap sa kanya ang elite warrior at sinabing obserbahan na lang muna siya, at siya na mismo ang humusga. Yumuko siya palapit sa panauhin at idinagdag na hindi niya kailangang sumagot agad. Masingkit ang naging tingin ni Yulang. Tiningnan siya ng estudyante mula sa ilalim ng kanyang mga kilay. Sa kalsada, naglalakad ang pangunahing tauhan. Maraming mandirigma sa paligid niya. Sa itaas ng tarangkahan, nakasabit ang isang kalasag na may ukit na hieroglyph. Tinitigan ni Yesen ang kidlat na nasa kamay niya. Naisip niya kung sino ba talaga ang mga mandirigma at mga may talento. Nababahala siya kung naaalala pa ba ng mga ito ang kanilang tungkulin matapos magising ang kanilang kakayahan. Abala ang mga tao sa lungsod, nagmamadali sa kani-kanilang gawain. Naisip ng binata, hindi ba't tungkulin ng mga mandirigma ang protektahan ang mga sibilyan? May mga batang naglalaro ng football. Napunta sa harap ng lalaki ang bola. Nilapitan siya ng mga bata at nagtanong kung pwede bang ibalik ito. Ngunit malakas itong sinipa ng lalaki, pumutok ang bola. Nagtaka ang bata kung bakit kailangang dumanas ng karahasan ang mga ordinaryong tao, bukod pa sa takot sa mga halimaw. Napanganga ang bata sa takot. Ngumisi ang lalaki sa masamang paraan. Sa ibabaw ng bubong habang umuulan, napagpasyahan ni Yesen na kailangan niyang maging mas malakas pa, para makamit ang mas mataas na katayuan sa lipunan. Tumitig siya sa harapan, at lumitaw ang status window na may tanong kung nais ba niyang simulan ang merging. Pinagmasdan ng araw ang bahay sa liwanag nito. Sarado ang pinto, pero bigla itong bumukas. Pumasok si Yesen at ipinaalam sa kapatid na siya'y dumating na. Noon ay naglilinis ng mesa si Yeyu. Nang marinig ang boses ng kapatid, dali-dali siyang tumakbo papunta sa pinto at niyakap siya. Masaya ang dalaga sa pagbabalik ng kanyang kuya. Inilagay ng dalaga ang kamay sa dibdib ng kapatid, nagulat siya. Sa loob lamang ng 3 linggo, tila ang daming nagbago sa binata. Matapos haburin ang kanyang hoodie, ibinalita ng pangunahing tauhan na isa na siyang mandirigma. Nanlaki ang mata ng estudyante. Nabigla si Yeyo. Sinabi niyang sa wakas, may mandirigma na rin sa kanilang pamilya. Lumundag-lundag sa tuwa ang dalaga. Sinabi niyang siguradong magiging sobrang proud ang kanilang mga magulang. Habang pinagmamasdan ang sayaw ng kanyang kapatid, naisip ni Yesen na malapit na ring magising ang kakayahan nito, at siya man ay magiging isang mandirigma. Ngumiti siya, nangakong magpapakayaman siya at tutulungan ang kapatid na paunlarin ang kanyang talento. Lumabas ang isang abiso, hindi pa nagigising ang kanyang talent sa pagyayelo. Kumuha ng gunting ang dalaga at tinawag ang kanyang kuya. Lumapit siya at humiling ng pahintulot na gupitan ang buhok nito, masyado na raw mahaba. Lumapit siya, at may lamang na sinabi, dapat maging kaaya-aya ang hitsura ng isang mandirigma. Hiniling niyang umupo ito ng tuwid. Sinimulan niyang gupitan ang buhok nito. Nakangiting sinabi ng binata, ibalik mo ang dati kong gupit, ha? Pumikit ang dalaga at sinabing alam niya kung paano yun gawin. Isa-isang nalalaglag ang mga hibla ng buhok sa sahig. Nakatungo si Yesen at naisip niyang ang bilis ng paglipas ng panahon. Napangiti siya habang inaalala, palaging siya ang ginugupitan ng kanyang kapatid simula nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Pero ngayong gabi, nanginginig ang mga kamay ng dalaga. Nakatayo sa likod ng kanyang kapatid, marahang sinabi ng batang babae na hindi niya ito kaya. Nakasarado ang kanyang mga labi, at nagmungkahi na lang siya sa kanyang kuya na magpunta na lang sila sa ospital. May sugat sa ulo ng binata.
Ngunit ngumiti siya at sinabing hindi na kailangan gumastos para sa gamutan. Bagkus, hiniling niya na gupitan na lang ng mas maigsi ang kanyang buhok, at takpan ng benda ang sugat. Nahulog sa sahig ang gunting. Pinunasan ni Yeyu ang kanyang mga luha at mahina niyang sabi, mas madali sana kung may kakayahan kang tulad ng isang immortal jellyfish. Napalingon sa kanya ang pangunahing tauhan at nagtanong kung anong kakayahan raw iyon. Sagot ng batang babae, ikaw mismo ang nagsabi niyan dati. Umupo siya at ipinaliwanag na ang jellyfish na iyon ay may talento sa paghilom, kayang pagalingin ang sarili sa isang iglap pagkatapos masugatan. Napakunot ang noo ni Yeson at nabuksan ang bibig sa pagkainis. Kwentong pambata lang yan. Paano mo naman pinaniniwalaan yan? Ngunit, mahigpit ang pagkakakuyom ni Yeyu sa kanyang kamao, sinabi niyang totoo yung jellyfish. Napangiti ang binata at hinaplos ang ulo ng kapatid. Sige na nga, kapag nagising ang talento ko, sana'y maging kagaya ng sa jellyfish, ang talento ng paghilom. Pumikit ang batang lalaki. Nangako siya sa sarili, darating ang panahon na wala nang makakasakit sa kanya, at sa panahong iyon, siya ang magiging tagapagtanggol ng kanyang kapatid. Bigla siyang tumalon mula sa upuan. Naisip niya ang tungkol sa immortal jellyfish. Tinawag siya ng kapatid, sandali lang. Hindi pa ako tapos gupitan ng buhok mo. Ngunit tumakbo na siya. Naalala niya ang aklat ng mga kayamanan, kaya kinuha niya ito mula sa estan. Binuksan niya ito at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa nilalang. Nang mapataas ang kanyang kilay, napahinto siya sa isang pahina. Nakasulat doon na may natagpo ang immortal jellyfish, na may kakayahan sa paghilom na matatagpuan sa Dead Lake. Lumapit si Yeyo at nagtanong kung bakit siya nagsasalita mag-isa. Ngumiti si Yeson. Naisip niya, kung makopya niya ang talento sa paghilom, hindi na siya mag-aalala sa mga sugat na tinatamo sa labanan. Lumuhad ang dalaga sa tabi niya. Kuya, ikaw mismo ang nagkwento niyan sakin noong bata pa ako. Nakapamewang na siya ngayon. Pero alam mong kwentong pambata lang yan, di ba? Mariing isinara ni Yeson ang libro, at sabay na sinabi na hindi lang ito kwento dahil totoo ito. Napanganga ang dalaga at sinabihan ang kanyang kuya na bumalik na ito dahil hindi pa siya tapos. Habang hawak pa rin ang libro, binasa ni Yeson na kaya raw pahusayin ng mga mandirigma ang kanilang katawan gamit ang strengthening technique. Tumingin siya pababa at napagtantong kailangang patigasin muna ang balat, sunod ang kalamnan, at huli ang mga buto. Ipinatong niya ang palad sa kanyang tuhod. Nagpasya siyang subukan ito. Biglang may nagniningning na bugzo ng enerhiya sa kanyang tabi. Ngumiti siya. Nakakatuwang isipin kung kasing bilis rin kaya ng nakaraan ang progreso ko ngayon. Bulong niya. Dinampot niya ang isang vial, ang dugo ng isang mid-level na halimaw. Walang pag-aalin lang ang ininom ito. Sunod-sunod ang lagok niya sa pulang likido. Isang kulay ubing aura ang bumalot sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. 3 beses mas mabilis ang proseso ngayon. Umupo siya sa lotus position. Naisip niyang dapat siyang magtungo sa Dead Lake kapag tapos na ang cooldown ng kakayahan sa pagkopya. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang ituon ang sarili sa cultivation. Lumabas ang abiso ng sistema at nakasaad dito na ang cooldown, 30 araw. Nagpasya ang binata na hanapin ang immortal jellyfish at kopyahin ang kakayahan nito sa paghilom. Ang langit sa itaas ng battle pavilion ay puno ng mga ulap. May nagbukas ng pinto at pumasok ang ating pangunahing tauhan. Paglingon, binati siya ni Zoe. Naglakad ng isang hakbang ang estudyante at napansin ng babae siya, tumaas ang kilay nito. Ipinatong ng pangunahing tauhan ang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Tumakbo papunta sa kanya si Zoe, itinuro siya at tinanong kung hinahanap niya ang kanyang batang ginang. Sumagot si Yeson na gusto lang niyang bumili ng ilang gamit, napatitig si Zoe. Tinignan siya at naisip na sa simpleng kasuotan at gupit, tila cute pa siya. Humingi ng paumanhin si Zoe, kumaway ng kamay at inanyayahan ang customer na pumasok. Tinanong ng binata kung may mapa ba sila ng Dead Lake na binibenta. Sumagot ang babae ng oo, binuksan ang cabinet at kinuha ito. Inilapag niya ang mapa sa lamesa. Ngumiti si Yeson at naisip na ito na ang kailangan niya at may magandang talento para kopyahin. Tinitigan ang presyo, sinabi ni Zoe na nagkakahalaga ito ng 100,000. Ibinigay ng estudyante ang isang silver card, at tumungo siya papunta sa pinto.
Naisip ng empleyado na baka gusto niyang maghanap ng basura muli, ngunit sa ibang lugar. Nilagay ni Zoe ang kamay sa dibdib, naalala ang lake na ito kung saan maraming nakakatakot at mabagsik na nilalang, at kahit isang elite na mandirigma ay mahihirapan doon. Nais sana niyang walang masamang mangyari sa kanilang kliyente. Naglakad si Yesen papunta sa harap, at biglang may pink na kidlat na pumutok sa kalangitan. Isang alon ng maliwanag na enerhiya ang kumidlat sa mga bundok. Lumuhad ang binata sa isang tuhod, habang isang pulang butiki ang nakaupo sa isang bato. Nang makita ang dead lake sa harap niya, tinawag niya itong landscape. Ngumiti siya at inihayag ang layunin niyang kopyahin ang kamangha-manghang talento. Matagal nang abandona ang lugar na ito, puno ng mga guho sa paligid. Nang makita ang pulang aura, naisip ni Yesen na may kakaibang aura dito, parang may nag-aabang na panganib sa bawat sulok. Inilagay ng estudyante ang kamay sa kanyang bibig at biglang lumiit ang kanyang mga mata. Dumating ang kidlat mula sa wala at isang dambuhalang typhoon ang tumaas sa kalangitan. Nakaharap sa kanya, naisip ng pangunahing tauhan na ang halimaw ay nagtatago at nanunood. Tumangala si Yesen at kumunat ang noo. Dahil sa paggamit ng shadow talent, isang berdeng aura ang lumitaw sa paligid niya. Nagmadali siyang umalis at tumalon ng mataas sa hangin. Isang malaking sphere ang lumitaw sa itaas ng lawa, kumikislap ng maraming kidlat. Nawala ang aura at isang silweta ang naging malinaw sa gitna ng sphere. Itinaas ng lalaki ang kanyang payong at tinawag ang kanyang kasama para makipaglaban. Kasabay nito, napatitig si Yesen at napalaking mga mata nang makilala si Yuleng. Binuksan ng malaking halimaw ang bibig nito, at sa ilalim nila, nilapatan ng isang estranghero ang mata ng kalaban. Sinabi nitong huli na ang lahat. Isang malakas na tunog ng pagsara ng bibig ng halimaw, at mabilis na tumalon ang mga bayani upang makaiwas. Tumuntong sila sa dalampasigan at isang top-level na halimaw ang tumambad sa kanilang harapan. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Yesen at nagulat. Inihagis ang babae palayo, sumigaw ang matandang lalaki na haharapin muna ang kalaban. Bumagsak si Yuleng sa lupa at hawak-hawak ang isang gintong kahon. Isang pangkat ng mga halimaw ang lumitaw mula sa likuran niya. Nang lumingon, napagtanto ng lalaki na sila'y napalibutan na. Tumakbo ang dambuhalang buwaya patungo kay Yuleng, at napagdesisyonan ng estudyante na sapat na. Tumalon siya mula sa lupa. Tumakbo ang elite na mandirigma patungo sa harap, at iniiwasan siya ng halimaw habang binabaybay ang landas nito. Bumulusok ang halimaw patungo sa kanya at binuksan ang bibig nito. Isang malakas na pagsara ng pangil ang tumama sa target. Ipinaigting ng babae ang mga mata at lumabas ang isang bulaklak sa kanyang noo. Isang espada ang lumitaw sa kanyang kamay, at ang buhok niya ay naging kulay rosas. Ang enerhiya ng rosas ay pumailanglang sa paligid niya. Nag-abiso ang kasamahan na maging maingat siya, nang bigla siyang nawawala. Nagulat ang halimaw at binuksan ang bibig nito, si Yuleng ay tumalon at hinarap ang halimaw mula sa ere. Ang kanyang tingin ay determinado. Lumitaw ang isang marka ng espada sa pagitan ng mga mata ng halimaw. Matapos ang isang matalim na dagok, tumalon ang elite warrior sa gilid. Isang alon ng enerhiya ang humaplo sa paligid, at ang alikabok ay umusok. Tumalon ang pangunahing tauhan Paatros, habang nakakunot ang noo, naisip niyang isang lihim na teknik ito at tinawag itong kamangha-mangha. Tumalon si Yesen sa isang bato, pinapanood si Yuleng na mahusay na nakikipaglaban sa mga dambuhalang buwaya. Napagtanto ng binata na ang kanyang kakilalang babae ay nasa tuktok ng kanyang antas. Ang mga sabayang pag-atake ng espada ay tumaga sa katawan ng mga reptilya. Naisip ng binata na malayo pa siya at maliit ang kanyang laban sa kaganapan ng labanan. Binuksan ng halimaw ang bibig nito at naglabas ng singaw. Nakita ang mga napakalakas na alon ng enerhiya sa laban. Napagdesisyonan ni Yesen na nakuha ng babae ang lakas matapos niyang paganahin ang isang nakatagong teknik. Kinuskos niya ang pisngi at naisip na mas mabuti nang hindi sila maging magkaaway. Ang halimaw mula sa lawa ay tumaas mula sa tubig at ang binti ng lalaki ay nahulog sa pangil ng halimaw. Binuksan ng halimaw ang bibig upang lunukan ang biktima. Tinawag ng matandang lalaki ang ginang na magtago, ngunit ang estranghero ay bumuga ng dugo at sinabi na hindi magtatagal ang lihim na teknik. Pinutol ng ginang ang halimaw na hati, at sinabi ng lalaki na kung hindi sila aalis ngayon,
mawawala ang buhay ng 10 kasamahan nila nang wala sa oras. Tumingin ang elite na mandirigma pabalik ng galit. Inilapat ni Ulan ang mga mata at pumikit, nakatayo sa isang bangin. Sinusuri ng pangunahing tauhan kung ano ang kayamanang tinutuklas nila. Tumalon ang babae, at hinabol siya ng mga buwaya. Nang matanggal ang dugo, iniisip ni Yulang na malapit nang matapos ang kanyang teknik. Nawala ang bulaklak sa kanyang noo at bumalik ang kulay itim ng kanyang buhok. Ang elite warrior ay bumagsak sa lupa, at ang kahon ay gamulong pasulong. Si Yesun ay damapo sa tabi niya, ang hangin ay humaplaw sa kanyang balabal, si Yulang ay kumunat ang mga mata, ang mukha ng lalaki ay malabo sa kanyang mga mata. Tumingin ang binata sa kanya at iniangat ang kahon sa kanyang mga kamay, tinanong kung anong laman nito. Sinubukan ni Yulang na pigilan siya habang tumatayo. Sinabi ni Yesun na hindi siya magnanakaw at hiningi na huwag siyang magreklamo. Biglang lumitaw ang mga dambuhalang buwaya sa likuran niya. Inangat ng estudyante ang kanyang kaibigan sa kanyang mga braso at tinitigan ang mukha nito. Iminungkahi ng pangunahing tauhan na maghanap muna sila ng silungan. Binuksan ng may kahirapang babae ang kanyang mga mata at sinabi ni Yesun na ang katahimikan ay senyales ng pagsang-ayon. Isang maliwanag na alon ng enerhiya ang nagdala sa kanila palayo mula sa mga mabagsik na halimaw. Ang mga ibon ay lumilipad sa ibabaw ng mga bato, at tinakpan ng lalaki ang kanyang kaibigan ng isang balabal, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baba. Iniisip muli ng binata kung gaano siya kamukha ng kanyang kapatid. Napansin niyang may isang uri ng mantsa sa ilalim ng mata ng babae, at sinubukan niyang alisin ito, ngunit napagtanto niyang walang silbi. Nang mabigla, napansin ni Yesun na isang totoong birthmark ito. Nagmamadaling nagiba ang mga ulap sa ibabaw ng mga bato. Tumingin ang estudyante sa kanyang kaibigan at napagtanto niyang hindi pa rin ito nakakabawi ng malay. Umupo siya sa tabi niya, nagtataka kung gaano pa katagal bago ito magising. Nang isara ang mga mata ng babae, sinubukan niyang magsalita. Nabigla si Yesun at natanong kung gising na siya. Tumayo ang babae at ipinahid ang kanyang mata gamit ang kamay. Tinanong ni Yulang kung siya ba ay talagang iniligtas ng kanyang kaibigan. Tumalikod si Yesun at sinabi niyang dumadaan lang siya. Inabot niya ang balabal, at nagpasalamat si Yulang sa tulong. Ipinagpatuloy ng babae ang kanyang pag-iisip at napansin niyang ang lalaki ay may tapang na maglakbay patungong Dead Lake, at ipinahayag na kahanga-hanga ito. Ngumiti siya at naisip na kailangan niyang ipasok ang ganitong uri ng talento sa Battle Pavilion. Isang kumikislap na kristal ang lumitaw sa kanyang kamay. Lumingon ang binata at tinanong kung ano ito. Tumingin si Yulang sa kanya at nagulat dahil natakot niya siya. Ipinakita ng babae ang kristal at ipinaliwanag na ito ay isang light stone na kayang mag-imbak ng ilaw. Ang kristal ay tumaas at kumikislap ang mga particle na lumabas mula dito. Tinanong ni Yesun kung saan nagmula ang batong ito. Itinaas ni Yulang ang flask at napansin ang interes ng binata. Ipinangako niyang sasabihin sa kanya ito pagkatapos niyang inumin ang healing potion. Kumikinang ang flask sa kanyang kamay, ininom ni Yulang ito at kinuskos ang baba. Napaisip ang estudyante na tiyak na wala siyang space-type skill sa mga kakayahan ng babae. Umupo ang elite warrior sa posisyon ng lotus at kumikislap ang mga berdeng particle sa paligid niya. Makalipas ang ilang mga sandali, pinalo ni Yulang ang manggas ng natutulog niyang kaibigan, at nang marinig na natapos na siyang magpagaling, tumayo ang pangunahing tauhan mula sa lupa. Tumingin si Yulang sa kanya at tinanong kung talagang nais niyang malaman kung saan niya nakuha ang mga bagay na ito. Hawak niya ang isang kahon sa isang kamay at isang maliit na bag sa kabilang kamay. Sinabi ni Yulang na mas malaki ang bronze chest kaysa sa kahon, na agad na lumiit at nahulog sa likod. Napagtanto ni Yesun na hindi ito isang space talent kundi isang space treasure, na agad na kinumpirma ni Yulang. Inayos ni Yulang ang kanyang buhok at tinanong kung nais ng kanyang kaibigan na matutunan kung paano gamitin ito at ipinangako siyang dadalhin siya sa headquarters kung sumali siya sa Battle Pavilion.